So magandang araw, grade 10. So ang ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang isyung panlipunan. Ito ay ang migrasyon. So ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang doon manirahan. Maari itong pansamantala lamang o maari ring pangmatagalan. So mahalagang tandaan natin na hindi lamang isang dahilan ang nagtutulak sa isang tao na lumipat. Maaring dahil ito sa paghahanap niya ng trabaho, para sa mas magandang tirahan, oportunidad sa edukasyon, mas ligtas na lugar o iba pang mga pangyayari tulad ng kalamidad o kaya naman ay kaguluhan. So halimbawa, maaring lumipat ang isang pamilya mula sa probinsya patungo sa lungsod dahil mas marami silang makikitang oportunidad o nakikitang oportunidad sa trabaho. Maaari rin namang lumipat ang isang pamilya dahil palagi silang naapektuhan ng bagyo o ng baha. Kaya habang pinag-aaralan natin ang migrasyon, mahalagang tingnan natin na hindi lamang kung saan lumilipat ang tao, kundi pati na rin kung bakit sila lumilipat at kung ano ang epekto nito sa kanilang buhay at sa lipunan. Ngayon, tingnan natin yung mga uri o pangunahing uri ng migrasyon. Unahin natin ang panloob na migrasyon o ang tinatawag nating internal migration. So ang panloob na migrasyon, ito ay ang paglipat ng mga tao sa loob lamang ng iisang bansa. Ibig sabihin, hindi tumatawid sa ibang bansa ang migranteng lumilipat. Maari itong mangyari mula sa isang barangay patungo sa isang barangay, mula sa isang bayan, patungo sa ibang bayan, sa lalawigan, patungo sa ibang lalawigan, o kaya naman sa rehiyon, patungo sa ibang rehiyon. So halimbawa, yung isang pamilya mula sa Bicol ay lumipat sa Metro Manila dahil doon siya nakahanap ng trabaho. O kaya yung kanyang mga magulang. Panloob na migrasyon, pa rin panloob na migrasyon pa rin yung halimbawa, dahil parehong nasa Pilipinas ang kanilang pinanggalingan at yung destinasyon. So tandaan nyo internal migration means movement within the same country. So let's see kung ano ba yung nabigay na halimbawa ng panloob na migrasyon. So sabi dyan, paglipat ng paglipat patungo sa kalunsuran tulad ng Metro Manila upang maghanap ng trabaho. So ngayon, ang tanong, bakit kaya maraming tao ang lumilipat sa mga lungsod? 'Di ba? Karamihan, yung mga gumagraduate, ang gusto nila makapunta o pumunta ng Metro Manila para doon magtrabaho. So isang pangunahing dahilan ay ang pagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Mas maraming kumpanya, mga negosyo, pabrika at iba pang mga establishment sa mga urban areas tulad ng Metro Manila. So halimbawa, may isang kabataan na nagtapos ng kolehiyo sa probinsya dahil konti, yung trabahong available dun sa kanilang lugar, maaring pumunta siya sa Maynila para maghanap ng trabaho na tutugma doon sa kanyang natapos na kurso. So, hindi nangangahulugan na mas maganda palagi ang lungsod kaysa sa probinsya. Ipinapakita lamang nito yung pagkakaiba ng oportunidad sa iba't ibang lugar. Ito ay maaring maging dahilan ng paglipat ng mga tao o ng migrasyon. So, tingnan natin yung iba pang halimbawa ng panloob na migrasyon. Una, yung paglikas ng mga residente mula sa lugar na madalas tamaan ng kalamidad patungo sa mas ligtas na bayan. Halimbawa, kung ang isang community palagi siyang nakakaranas ng pagbaha, maaring magpasya, yung pamilya na lumipat sa mas mataas at mas ligtas na lugar. So ikalawa naman, yung pag-aaral sa ibang lungsod o rehiyon, na may mas magandang oportunidad sa edukasyon. For example, maaring lumipat muna yung isang estudyante sa ibang lungsod dahil doon matatagpuan yung school or yung university na nais niyang pasukan. So sa dalawang halimbawa na yon, makikita natin na hindi trabaho lamang yung dahilan ng migrasyon. Maaring yung dahilan is, of course, kaligtasan and education. 'Di ba? Kayo, minsan naisip nyo, ano mangyayari pag after ng grade 10, 'di ba? Saan ko na gustong pumasok? Ang iba sa inyo siguro gusto na mag-aral sa Naga.
So pag lumipat kayo ng Naga for a specific year, para matapos nyo, for example, yung senior high up to college, yun ay matatawag nating panloob na migrasyon. Okay, ngayon, ano ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit nagaganap yung panloob na migrasyon? So kabilang sa dahilan, ay yung kawalan daw ng oportunidad sa trabaho, kahirapan, kaguluhan o sigalot, at mga kalamidad sa mga pinagmulang lugar. So halimbawa, kung kukonti yung available na trabaho sa isang bayan, maaring mapilitan yung isang tao na pumunta sa ibang lugar para maghanap buhay. So maari rin namang magkaroon ng migrasyon dahil sa kahirapan. Kapag hindi sapat yung kita ng pamilya para matugunan yung kanilang pangangailangan, maaring maghanap, 'di ba? Sila ng lugar na may mas magandang opportunity. So may mga pagkakataon din, na ang dahilan ay hindi naman direktang nagpaghahanap ng mas magandang trabaho. For example, maaring lumikas yung isang pamilya dahil sa bagyo, 'di ba? Lindol o iba pang kalamidad tulad ng Bicol region, 'di ba? Tayo ay prone sa mga ganitong uri ng kalamidad. So kaya tandaan natin, yung migrasyon maari siyang resulta ng economic, social, political, or environmental factors. So bukod po sa problema na nagtutulak sa tao na umalis sa kanilang lugar, meron din namang mga positive na opportunities na humihikayat sa kanila na lumipat. Halimbawa, mas maraming opportunity sa trabaho, mas mataas na sahod, mas magandang kalidad ng education, mas maayos na serbisyo sa health or sa pangkalusugan, ano pa ba? At mas mapayapang kapaligiran. So isipin natin, ang isang pamilya na nakatira sa isang maliit na bayan, kung may mga pagkakataon silang lumipat sa isang lugar kung saan mas mataas yung kita at mas madaling makakuha ng magandang education para sa kanilang mga anak, maaring piliin nilang lumipat. Okay? Dito natin makikita na ang migrasyon hindi lang siya tungkol sa pagtakas sa problema. Minsan, ito rin ay tungkol sa paghahanap ng mas magandang opportunity at kinabukasan, of course. Ngayon, tingnan natin yung pangalawang uri ng migrasyon. Ito naman yung tinatawag nating panlabas na migrasyon or the international migration. So, ang panlabas na migrasyon ay ang paglipat ng isang tao mula sa kanyang bansa patungo sa ibang bansa upang doon manirahan o kaya naman ay magtrabaho. So halimbawa, yung isang Filipino na pumunta ng Japan para doon magtrabaho, siya ay isang international migrant dahil tumawid siya mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa. So, maaari itong gawin para sa trabaho, sa education, o kaya naman ay pagsama sa pamilya o permanently na doon manirahan. So dito natin makikita yung mga terminong migrant, immigrant, OFW, na pag-uusapan natin sa mga susunod na talakayan dito. So ano ba yung mga dahilan? Dito muna tayo pala sa uri ng migrante. Uri ng migrante sa panlabas na migrasyon. So ang unang uri ay ang pansamantalang migrante o ang tinatawag nating temporary migrants. So, ang temporary migrant, ito ay isang individual na naninirahan sa ibang bansa sa loob lamang ng tiyak o limitadong panahon. Ang halimbawa dito, yung mga overseas Filipino workers o OFW na may kontrata sa ibang bansa. Halimbawa, pangalanan natin siyang si Juan. Si Juan ay isang Pilipino na nagtatrabaho sa Japan. So sa ilalim ng 2 taong kontrata. So pagkatapos ng kanyang kontrata, maaari siyang umuwi sa Pilipinas at maaari ring magkaroon ng panibagong legal na kontrata. Ang pinakamahalagang punto sa pagiging temporary migrant ay hindi niya kinakailangang permanenteng manirahan sa Japan. So kaya kapag sinabing temporary migrant, ang pangunahing ideya is limitado. Limitado o kaya naman ay may takdang panahon yung paninirahan niya sa ibang bansa. Ang pangalawang uri ng migrante sa panlabas na migrasyon ay ang permanent migrant naman o tinatawag na immigrant. So ito naman ay tumutukoy sa mga individual na legal na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa at may layunin silang maging permanente o residente
o mamamayan na doon. So halimbawa, yung isang Filipino, legal na lumipat sa Canada, tapos naging permanent resident na siya doon. Ibig sabihin, hindi lamang siya pumunta doon sa Canada para sa isang maikling kontrata. Ang layunin niya o ang purpose niya is manirahan na doon ng pangmatagalan. So mahalagang tandaan natin dito na yung pagiging permanent resident, hindi siya automatikong nangangahulugang citizen na agad yung isang tao doon sa lugar na yon. Magkaiba kasi yung permanent residency at yung citizenship. So sa simpleng paliwanag, yung temporary migrant may takdang panahon ng pananatili sa isang lugar. So samantalang yung permanent migrant naman or yung immigrant ay may layunin siya na manirahan ng pangmatagalan doon sa kanyang bansang nilipatan. Ngayon, tingnan natin yung halimbawa ng panlabas na migrasyon. Una daw, yung pangingibang bansa ng mga Filipino nurses, di ba? Engineers, at iba pang mga professional para doon magtrabaho sa ibang bansa. So, ikalawa naman, yung pag-aaral ng mga estudyante sa university sa ibang bansa. Halimbawa, yung isang Filipino student, pumunta siya ng Australia para doon natapusin yung kanyang degree or yung course. Pangatlo, yung family reunification. Ano naman tong family reunification? Di ba? Yung mga pinipetisyon papunta sa ibang bansa. Kung saan, sumasama na yung isang miyembro ng pamilya sa kanyang kamag-anak na nauna nang nirahan doon sa ibang bansa. So anong makikita natin dito? Makikita natin na magkakaiba yung dahilan at layunin ng migration. May mga umaalis para magtrabaho, para sa pag-aaral, meron din namang umaalis para makasama na yung kanilang pamilya. So sa puntong to, tandaan natin na yung internal migration, it happens within a country. While the international migration, it involves movement naman across countries. So, ngayon, balikan natin yung ilan sa mga dahilan ng panlabas na migrasyon. Okay? Bukod daw sa limitadong oportunidad sa sariling bansa, isa ring dahilan ay ang mataas na demand para sa mga manggagawa sa ibang bansa. Halimbawa, yung mga bansang nangangailangan ng mga nurses, caregivers, engineers, skilled workers, at iba pang mga professionals. So dahil dyan, nagkakaroon ng pagkakataon yung mga manggagawa mula sa ibang bansa na mag-apply. Pero maaari rin naman yung dahilan is mas mataas na pamumuhay, mas malawak na kalayaan, tapos yung programa ng ilang bansa, di ba? May mga ibang mga bansa na mas magaganda yung kanilang benepisyo para sa kanilang mga mamamayan na nahihikayat yung mga migranteng manggagawa na maging permanent residents. So kung makikita natin, merong dalawang panig, may problemang nagtutulak sa tao na umalis at meron din namang mga oportunidad sa ibang bansa na humihikayat sa kanila na lumipat. Okay. So dito, mas malinaw nating makikita yung tinatawag na pull factors. So ang pull factors, ito yung mga salik na humihikayat o umaakit sa tao na lumipat sa isang partikular na lugar. So halimbawa, kung mataas yung demand para sa mga nurses sa ibang bansa at maganda yung compensation package, yung benepisyo, so is magiging parang mas attractive yun, sa kanila na pumunta doon sa mga bansang yun. Lalo na sa mga healthcare workers. So gayon din, yung mataas na sahod, mas magandang working conditions, o kaya mas maraming opportunity para sa professional development. So mas maraming manggagawa yung mahihikayat na mag-migrate. So samantala, yung problema naman na nararanasan sa pinanggalingang lugar, yun naman ang tinatawag nating push factors. Okay? Again, tandaan natin, kapag push factors push people away, papalabas. Habang yung pull factors, it attracts people towards a destination. Ngayon, pag-usapan natin, yung mga uri ng mga migrante. Unahin natin yung tinatawag nating permanent migrants. So, ang permanent migrants, sila yung lumilipat upang manirahan na ng permanente sa isang bansa. So, halimbawa, yung isang Filipino, naging permanent resident na siya sa Canada. So, ibig sabihin, meron na siyang legal na status para doon manirahan, ng pangmatagalan. So, hindi lang trabaho yung maaring maging dahilan ng kanyang permanent migration. Maari rin yung dahilan is yung kanyang pamilya, yung education, mas magandang, 'di ba, kalidad ng buhay
o kaya naman ay iba pang mga personal na dahilan. So tandaan natin, yung permanent migration, dumadaan siya sa legal process. Okay? Mahaba-habang proseso to doon sa kanyang bansang pupuntahan. Depende sa kung ano yung mga kailangan niyang matugunan ng mga requirement, mga documents, or kaya qualification ng isang bansa. So, pangalawa is yung mga temporary migrants. So, yung temporary migrants naman, mga taong lumilipat sa ibang bansa, ngunit may takdang panahon lamang yung kanilang pananatili. So, halimbawa nga nito is yung mga OFW na may 2 taong kontrata. For example, sa Japan, ano po, so sa loob ng 2 years, maaari siyang magtrabaho at manirahan. Alinsunod sa kanyang visa. Ano po, yung visa, kinukuha siya kasi may mga bansang nagre-require na magkaroon ng visa. It's another legal document, ano po, para makapasok ka sa isang bansa. Either it's tourist visa or kaya naman ay working visa. At yung kanyang employment contract. So pagkatapos ng kontrata, maaari na siyang umuwi o kaya magkaroon ng panibagong legal na contract or arrangement. So bukod dun sa trabaho, maaring temporary migrant din yung isang tao na pumunta ng ibang bansa para mag-aral sa loob ng ilang taon. Ano po? So ang pangunahing concept ng temporary ay may limitasyon sa panahon. So hindi siya permanently na doon maninirahan. Ano naman yung pangatlo? Meron tayong tinatawag na irregular migrants. So yung irregular migrant naman, sila yung mga taong naninirahan o nagtatrabaho sa isang bansa nang walang tamang legal immigration status o lumalabag dun sa kondisyon ng visa. So halimbawa, yung isang manggagawa, nag-overstay na siya matapos pag-expire yung kanyang visa at patuloy pa rin siyang nananatili dun sa bansa nang walang legal na extension. So, mahalagang gamitin natin yung terminong irregular migrant. Ano po, nang maingat. Hindi nangangahulugan na masama o kriminal agad yung isang tao na nasa irregular na status. Ang tinutukoy ng termino is yung kanyang legal o immigration status. So, maaari itong magkaroon ng seryosong epekto dahil maaari siyang mawalan ng access sa legal na mga proteksyon at maaari siyang maharap sa immigration consequences. Hindi ko alam kung napanood nyo na yung pelikula ni Catherine Bernardo, kung hindi ako nagkakamali, yung Barcelona, ano po, naging isang irregular migrant siya doon kasi nag-overstay siya doon sa Spain. Okay? So, ngayon, pag-aralan natin yung dalawang termino, ano po, na importante sa pag-aaral ng migrasyon. Okay? Meron tayong tinatawag na flow at stock figures or stock. Okay? Kasi hindi sapat na malaman lamang natin kung ilang tao, okay, yung lumipat. Kailangan din natin malaman kung gaano karami yung pumapasok o yung lumalabas sa isang bansa sa isang partikular na panahon. At kung ilan yung kasalukuyang naninirahan na sa isang particular na bansa. So, meron tayong dalawa, yung flow at yung stock. Ano ba yung flow? Okay, yung flow, tumutukoy siya sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. Yung flow, ano po, or yung stock naman tumutukoy siya sa bilang ng mga migranteng kasalukuyang naninirahan sa bansa. So tandaan natin, flow is movement over time, while yung stock is the number of migrants present at a given time. So sa flow, meron tayong dalawa. Okay? Yung inflow at yung outflow. Okay? At mamaya meron din tayong net migration. So unahin natin yung inflow. Yung inflow, sabi dyan, madalas gamitin yung inflow sa flow. Yung inflow kasi, tumutukoy siya sa bilang ng mga migranteng pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon. So halimbawa, sabihin natin sa loob ng isang taon, may 10,000 na dayuhang manggagawa yung pumasok sa isang bansa para magtrabaho. So yung 10,000 na yun, bahagi siya ng inflow. Maari nating isipin yung isang pintuan. For example, kapag mas maraming tao yung pumapasok, tumataas din yung inflow. Kaya kapag nakakita kayo ng statistics tungkol sa
bilang ng mga bagong migrante na dumating. For example, sa Pilipinas, sa loob ng isang taon, maaring ang tinutukoy nun ay migration inflow. So, pwede siyang tawaging inflow, entries, or immigration. Okay? Yan yung inflow or flow. Meron naman tayong tinatawag na outflow. Ano po? Kung ang inflow, tumutukoy siya sa pumapasok, yung outflow naman tumutukoy sa mga umaalis. So, tinatawag din siyang departures or immigration. Okay? Halimbawa, kung may 5,000 na migrant workers ang umalis sa isang bansa sa loob ng isang taon para lumipat sa ibang bansa, kabilang siya dun sa outflow. Tandaan natin, ano po, inflow papasok ng bansa, outflow palabas ng bansa. So yung datos na to, yung inflow at outflow, very important siya dahil gusto nating malaman kung yung tunay na nagiging galaw sa migration. Kailangan nating tingnan hindi lang kung ilan yung pumapasok, kundi pati na rin kung ilan yung umalis. So, dun sa dalawa, ano po, pag binawas natin yung bilang ng umalis sa bilang ng pumasok, ang makukuha natin ay yung tinatawag nating net migration. So, sa pinakasimpleng paraan, inflow minus outflow is equal to net migration, di ba? May mathematics pa siya. So, halimbawa, kung 10,000 yung pumasok sa isang bansa, tapos 6,000 naman yung umalis, ilan yung net migration? Okay, it's positive 4,000. Kung baliktad naman, halimbawa mas marami yung lumabas, ano po? So yung pumasok, say for example, is 6,000 lang, pero yung umalis 10,000, so magkakaroon ng negative 4,000 na net migration. So tandaan po, dahil mahalaga itong tandaan dahil pinapakita na dito kung ang isang bansa ay nakakaranas ng malaking papasok o mas malaking paglabas ng migranteng populasyon sa isang partikular na panahon. Ngayon, dito tayo sa stock. Okay? Yung stock naman tumutukoy siya sa bilang ng mga migranteng kasalukuyang naninirahan o nananatili sa bansa na kanyang nilipatan sa isang partikular na panahon. So halimbawa, halimbawa, sabihin natin sa isang bansa may 500,000 na migranteng kasalukuyang naninirahan doon. Ang bilang na 500,000 ay maaring gamitin bilang migration stock. So pansinin niyo yung pagkakaiba. Ang flow tungkol siya sa galaw o bilang ng mga taong pumapasok at umaalis sa isang panahon. Habang yung stock, tungkol siya sa bilang ng mga migranteng naroroon o naninirahan na sa isang partikular na panahon. Kaya kung flow yung tanong, isipin yung movement siya. Kapag stock naman, isipin nyo siya yung population currently present dun sa isang bansa. So, bago tayo magpatuloy, tandaan nyo yung mahalagang pagkakaiba ng dalawang konsepto. Ang flow, ginagamit siya para maunawaan yung trend o yung daloy ng paglipat ng tao. So, ipinapakita dito kung gaano karaming tao yung pumapasok o umaalis sa isang lugar sa isang partikular na panahon. Yung stock naman, tumutulong sa atin para makita yung pangmatagalang larawan kung gaano ba karami yung mga migrante na kasalukuyang naninirahan na sa isang bansa. So, halimbawa, maraming tao yung pumapasok sa isang bansa ngayong taon, ngunit hindi ibig sabihin yan, na lahat ng yon ay nananatili roon ng matagal. So, tandaan, mahalagang pag-aralan yung parehong flow at yung stock para mas malinaw natin maunawaan yung lawak, yung direksyon, at yung nagiging pangmatagalang epekto ng migrasyon. Kasi may mga taong pumapasok na bansa, pero umaalis lang din naman. O meron namang mga pumapasok na bansa and nagsistay na, di ba? Say for example, sa Boracay, saan pa ba, yung mga tourist spot, ang iba mas pinipili na nilang doon naman nirahan, lalo na yung Siargao, di ba? Napakarami ng mga turista na nagsistay for good na. So saan sila mabibilang? Mabibilang sila kung sila ay maninirahan na dito sa stock. Okay. Ngayon, tingnan natin yung iba't ibang pananaw tungkol sa migrasyon. So dahil sa globalisasyon, mas nagiging konektado yung iba't ibang bansa. Mas mabilis na ngayon yung communication, yung transportation, information, and connection o pakikipag-ugnayan ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. So dahil dyan,
nagiging madali para sa isang tao na malaman yung mga oportunidad sa ibang bansa at magplano ng paglipat, di ba? Halimbawa, maaring makakita ang isang Pilipino ng online job opportunities sa ibang bansa para doon mag-apply. Electronically, di ba? Makipag-interview online o kaya naman ay pagkatapos magkaroon siya ng trabaho roon kahit wala siya doon mismo sa lugar na yon. So kabilang sa dahilan ng pagdami ng migrasyon ay dahil sa trabaho, sa edukasyon, sa negosyo, sa teknolohiya. So masasabi natin yung globalisasyon nakakatulong siya para magpabilis at magpalawak ng ugnayan ng mga tao at mga bansa. So kabilang na dyan yung migrasyon. Ngayon, makikita natin yung isang konkreto na halimbawa. Maraming Filipino yung nagtatrabaho bilang mga OFW sa iba't ibang bansa. So bakit ito konektado sa globalisasyon? So dahil yung labor market ay hindi limitado sa loob lamang ng isang bansa. Yung isang manggagawa sa Pilipinas, maaari siyang magtrabaho sa Middle East, sa Asia, sa Europe, sa North America o sa iba pang bahagi ng mundo. For example, Filipino nurse. Okay, maaari siyang magtrabaho sa ibang bansa dahil mataas yung demand para sa mga healthcare workers doon. So sa pamamagitan ng teknolohiya, maaari siyang makahanap ng mga information tungkol dun sa mismong trabaho. Makipag-ugnayan dun sa employer or kaya mag-submit mismo ng application kahit siya ay nasa Pilipinas pa. So pwede na yun ngayon. So ipinapakita nito kung paano magiging mas interconnected ang mga bansa at yung labor markets dahil sa globalization. Hindi na kailangan na pupunta ka muna dun sa bansa para mag-apply. Pwede na ngayong mag-apply electronically, di ba? Because of technology, because of globalization. So, yon, globalisasyon ng migrasyon. Ang pangalawang pananaw tungkol sa migrasyon ay ang migrasyong politikal. So hindi lang ekonomiya, at globalisasyon yung kaugnay ng migrasyon. May migrasyong politikal din. So, yung migrasyon, maaari siyang magkaroon ng kaugnayan sa mga batas at polisiya ng isang pamahalaan. For example, yung isang bansa, maaring magkaroon ng mahigpit na immigration policy, mga visa requirements o kaya naman ay programs para sa mga migranteng manggagawa. Kasi may karapatan din yung bawat bansa na gumawa ng sarili nitong patakaran tungkol doon sa mga pagpasok ng mga dayuhan. So gayunpaman, mahalaga na isaalang-alang yung karapatang pantao at ang makataong pagtrato sa mga migrante. So sa pag-aaral ng migrasyong politikal, hindi lamang natin tinatanong kung sino ang pumapasok o umaalis. Tinitingnan din natin dito kung paano nakakaapekto yung pamahalaan, yung batas, yung security, at yung human rights sa migrasyon. Okay. Ngayon, may mga ilang issue, tungkol sa migrasyong politikal. So, maaari itong magsanhi ng debate. Tungkol saan? Tungkol sa seguridad, sa trabaho, at sa karapatang pantao. Paano ito nangyayari? Okay, halimbawa, maaring magkaroon ng debate kung gaano karaming dayuhan yung maaring tanggapin ng isang bansa. Kasi may mga bansang naghihigpit sa pagpasok ng mga dayuhan dahil na rin sa usapin ng seguridad or employment, di ba? Rampant terrorism, okay? Kasi hindi mo naman alam kung ano ba yung pinakalayunin ng ilang mga tao sa pagpasok nila sa isang partikular na bansa. Meron din namang usapin tungkol sa pagbibigay ng visa o kaya ay proteksyon sa mga migranteng maaaring makaranas ng diskriminasyon o kaya naman ay pang-aabuso. So dito natin makikita na yung migrasyon, hindi siya simpleng paglipat lamang ng tao. Magkakaroon to ng epekto sa policy making at relasyon ng mga bansa. So bilang mga mag-aaral, mahalagang matuto tayo na tumingin sa magkabilang panig ng issue at suriin yung polisiya batay sa ebidensya, sa batas, at sa paggalang sa karapatang pantao. So yung pangatlo ay yung tinatawag nating feminisasyon ng migrasyon. So tumutukoy ito sa pagdami ng mga kababaihang migrante na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi noon, 'di ba, karamihan mga migranteng manggagawa ay mga lalaki. Okay? Pero sa paglipas ng panahon, dumadami na din yung mga babaeng lumilipat ng ibang bansa para magtrabaho. For example, maraming mga kababaihan yung nagtatrabaho bilang nurse, 'di ba? Caregivers, domestic workers.
at workers sa mga hospitality industry. Okay? Karamihan yan babae. Ano po, kaya siya naging feminisasyon kasi feminism, di ba? From the word feminism. So mahalagang pag-aralan ito dahil may mga partikular na karanasan at hamon na maaring maranasan ng mga babaeng migranteng manggagawa. So hindi lang siya dapat tingnan bilang mga manggagawa. Sila ay mga individual na may karapatan, may dignidad at may responsibilidad sa kanilang pamilya at sa community. Okay? Yan ang yung sinasabi natin. Okay? Mga dahilan ng feminisasyon. Oportunidad sa healthcare, nurse, caregiver. Okay. So, ano ba yung mga hamon ng feminisasyon? So, bagamat maraming opportunity yung migration para sa mga kababaihan, meron ding mga hamon. Kabilang dito, one is yung pagkakalayo sa kanyang pamilya, yung discrimination, pang-aabuso sa trabaho, at pangangailangan ng mas matibay na proteksyon sa kanilang mga karapatan. So, halimbawa, yung isang ina na nagtatrabaho sa ibang bansa, maaring malayo sa kanyang mga anak na mga anak sa loob ng mahabang panahon. So may mga migrant workers din na maaring makaranas ng unfair treatment, di ba? O discrimination sa workplace. Kaya mahalaga ng pagkakaroon ng batas at mekanismo na nagpoprotekta doon sa mga migrant workers. So hindi dapat maging kapalit ng pagkakaroon ng trabaho ang pagkawala ng dignidad at karapatan sa isang tao. So, sa pag-aaral ng migrasyon, dapat nating isaalang-alang, hindi lamang siya economic benefits, okay? Kundi pati yung kaligtasan, yung welfare, at yung human rights ng mga migrante. Okay. Ngayon, we're down to the last discussion or last topic regarding migration. So, ano to? Ito yung mga di mabuting epekto ng migrasyon doon sa bansang pinagmulan. So, meron tayong tinatawag na brain drain. Okay, if you're familiar with brain drain, let's see, ano po. Yung brain drain, tumutukoy siya sa pagkawala o pag-alis ng mga mahuhusay at mga kwalipikadong professionals mula sa kanilang sariling bansa upang magtrabaho sa ibang bansa. So for example, ano po, kung maraming doktor, nurse, mga engineers, mga teachers, at iba pang mga skilled professionals ang umaalis para magtrabaho abroad, maring magkaroon tayo ng kakulangan ng professionals or ng experts sa kanilang bansang pinagmulan. Isipin natin yung isang ospital na nangangailangan ng maraming nurse, ngunit marami sa kanila umaalis para magtrabaho sa ibang bansa. So maaring maapektuhan ito yung kalidad at yung availability ng service sa isang particular na bansang um, pinagmulan. So gayon pa man, ano po, mahalagang tingnan natin yung brain drain sa mas malawak na perspective. Dahil may mga beneficiary naman may mga beneficiary naman yung migration. For example, yung remittances, 'di ba? Yung pinapadala ng mga OFWs. And of course, yung transfer of knowledge. So sa brain drain, kung naalala nyo o kung alam nyo, yung isang awitin ni Glock 9, ano po, yung kanta ni Glock 9 na, ano bang title nun? Walang natira, okay? Hanapin nyo na lang, pakinggan nyo. Ang konsepto nun ay tungkol sa brain drain, okay? Sunod, at ang panghuli, ay ang tinatawag nating pagkakawatak-watak ng pamilya or yung social cost. So, isa pang maaring maging dahilan, ano po, or di mabuting epekto ng migrasyon ay yung social cost o yung pagkakawatak-watak nga ng pamilya. So kapag ang isang magulang nagtrabaho siya sa ibang bansa, maaaring magkaroon ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay sa asawa at mga anak. So bagamat maaaring makatulong yung migrant workers sa financial na pangangailangan ng pamilya, maaari namang magkaroon ng emotional at psychological challenges dahil sa distansya. So halimbawa, maaring hindi personal na makasama ng isang magulang yung kanyang anak sa mga mahalagang okasyon tulad ng graduation, birthdays, or iba pang mga milestone. So maaring magkaroon ng pagbabago dun sa traditional na family roles at paraan ng pagpapalaki ng anak. So sa kabuuan ng ating talakayan, ano po, makikita natin na yung migration may mabuti at di mabuting epekto. Maari itong magbigay ng trabaho, ng kita, ng education, at ng iba pang opportunity.
Ngunit maaari rin itong magdulot ng brain drain, ano pa ba, family separation, discrimination, at iba pang mga hamon. So, bilang pagtatapos, tandaan natin na ang migrasyon ay hindi lamang tungkol sa mga taong umaalis o lumilipat. Ito ay isang malawak na isyung panlipunan na may epekto sa individual, sa kanilang pamilya, sa komunidad, sa bansa, at maging sa buong mundo. So, kaya bilang mga mag-aaral, ano po, kayo bilang mag-aaral at mga mamamayan, mahalagang magkaroon tayo ng mapanuri na pag-unawa sa migrasyon. Hindi lamang batay sa personal na opinyon, kundi batay dun sa dahilan, sa datos, sa karanasan ng mga migrante at sa epekto nito sa lipunan. So dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa issue ng migrasyon. I hope you learned something for today. So kung may tanong kayo, you may just send it sa ating GC. Okay? Thank you everyone for listening.